Ipinagpatuloy ngayong araw ng Senado ang investigasyon sa umano'y maling paggamit ng PDAF ng mga mambabatas. Kabilang sa sinuri ang mga panuntunan ng mga ahensya sa pagbibigay ng pondo sa mga non-government organizations o NGO. Ang detalye sa ulat ni Dennis Cortez. Binusisi ng Senate Blue Ribbon Committee ang panuntunan ng mga government agencies sa pagbibigay ng pondo sa mga non-government organizations. Unang nakaladkad ang issue sa mga NGOs at mga sub-agencies nang ibunyag kamakailan ni whistleblower Ben Hurluy ang mga bogus na NGOs ni Pork Barrel Queen Janet Lim Napoles. Sa pangunguna ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator T.G. Ginggona, sinuri ang sistema ng accreditation ng mga NGOs. There must be an accreditation of NGOs that deal with government. If you don't deal with government, you can go to PCNC or whatever. You don't even have to go to anywhere except be registered. But if you deal with government for goods or services, then there must be an accreditation. Sa tala ng Security Exchange Commission, umabot sa mahigit 20,000 non-government organizations ang nakarehistro sa ahensya. Sa dami nito, 8 lang evaluator ng SEC kaya di malabong makalusot ang mga bogus na NGOs ni Napoles. Kaya naman ang SEC nanawagan sa pagsasaayos at modernisasyon. Well, when they, I guess, acquired that system, they probably felt that they'll have to add to the revenues in order to justify some budget for the maintenance of the system, the buying of the servers, and increasing the capabilities, because it's a lot of electronic records and you would need more gigabytes or something. You need funds. Umapela naman si COA Chairman Grace Pulido Tan sa mga ahensya na alamin muna ang tamang proseso sa pagbibigay ng pondo sa mga NGOs. For example, in PDAF, nagpasahan po, when we ask the agencies about why did you choose this NGO, why did you give it to the NGO, yun ho sinabi ni Senator so-and-so, sinabi ni Congressman so-and-so. Parang wala naman yatang naglakas loob sa kanila na sabihin, sir, hindi ho po pwede, kailangan hong dumaan tayo sa proseso. Lumalabas kasi sa report ng COA na may mga sub-agencies na sobra-sobra ang unliquidated expenses na ginagamit umano sa mga NGO. Iminungkahi naman ng GCG ang pagbuwag sa NABCOR, ZIREC at iba pang sub-agencies na nasasangkot sa kontrobersiya. That if you look at them, they really serve no other purpose. They do not meet the public purpose for which they were. Aside from NABCOR and ZIREC, we have already gotten the official abolition of the Human Settlements Development Corporation, HSDC, the Philippine Agricultural Development Commercial Corporation, PADCC. We focused into them precisely because they were in the middle also of this controversy. Plano namang magsampa ng kaso ng COA laban sa mga ahensyang hindi maipaliwanag ang unliquidated expenses. Noong 2007 hanggang 2009, mahigit 2 billion pesos ang nakubrang pondo mula sa mga bogus NGOs ni Napoles batay sa special report ng COA. Para sa Telebisyon ng Bayan, Dennis Cortez.